Good day mga classmate nating ano diyan backyard breeder sa mga sabungeros at saka sa mga may hilig sa manok, sa mga nagbi-breeding ng manok, sa mga breeder diyan. Sa tulad kong isang backyard breeder, syempre, iba pa rin yung may incubator kasi minsan yung facilities natin hindi ganun kaganda. Minsan pag nangitlog yung inahin, pag gusto mong palimliman, kinakain yung itlog kaya mas masarap pa rin na may incubator. Mas maganda na may incubator pa rin. Pero kung naglilimlim naman yung inahin nyo, pwede naman. Pero mas mabilis kasi sa incubator magparami. Bilang backyard breeder, pag bibili tayo ng mga incubator, lalo na yung fully automatic, napaka mahal. Umabot minsan ng tag 7 hanggang 10,000 yung mga 108 capacity na fully automatic. Yung full swing. Nagkaroon ako dati ng incubator, yung hindi full swing, parang hindi siya magano'ng kaganda. Yung iba pa rin yung nagpo-full swing talaga. Siguro pa dahil medyo nababalasa talaga ng maigi. Eto, gumawa ako ng incubator guys. Hindi naman ako karpentero, hindi rin ako ganong kagaling. Sinubukan ko lang din. Minsan pag may gusto kasi tayo, subukan natin. Kung kaya naman natin, hindi ho ba? Magagawa naman natin yun. Kahit pa paano. Gumawa ko ng incubator, 108 capacity. Fully automatic. Eto mga classmate, ito yung incubator natin na fully automatic. Yan. Hindi ko pa siya napinturahan pero tapos na lahat yan. Pintura na lang. Ayan, sariling sikap lang, sariling gawa. Pasensya na kayo sa gawa ko, hindi naman kasi ako karpintero. Ayan. I-explain natin ng kaunti para kahit paano dun sa mga gustong gumawa ng incubator sa mga backyard breeder din. Kung kaya nyo gumawa, edi gumawa rin kayo. Para at least medyo makamura-mura kasi medyo mahal talaga yung incubator. Lalo yung mga 100 plus capacity. Pinakamababa minsan tag 7,000, umabot pa nga 10,000. Kaya ako gumawa na lang ako. Ang nagastos ko dito, total na total siguro. Siguro mga, sabihin natin 3,000. Ayan. Ito, pag wala lang ako ginagawa, pag medyo sinisipag-sipag ako, pinipitik-pitikan ko lang to. Ayan. I-explain natin ng kaunti. Ayan. Ayan. Ang gamit nating thermostat, sino timer. STC 1000, sorry, STC 1000. Yung timer natin pala yung sino timer. Tapos may dalawa tayong switch. Ayan. Ayan. Buksan natin. Ito testing natin ipa-swing yung setter natin. Ito. Yung nandito lang sa labas mga classmate, yung thermostat natin STC 1000, tapos yung switch natin ito sa kanan pag kinlik mo sa kanan, naka-auto, pag dito sa gitna off, pag nilagay mo sa kaliwa, naka-manual. Ito naman yung manual switch. Pag pipitin mo sa kanan sa kaliwa, kung halimbawa maglalagay ka ng itlog, syempre dapat pantayan. Ito testing natin sa manual. Ayan, siya ngayon, naka-off siya. Kahit galawin ko yan, hindi gagalaw. Yan, hindi gumagalaw. Pero pag nilagay ko yan dito, masilaw yan. Pag nilagay ko dito sa manual, tapos lalagay ko sa kaliwa kanan man. Yan. Yan, makita nyo. Gumagalaw. Yan. Tapos tatama yan dun sa limit switch natin. Yan. Yan, tingnan natin. Yon, tumama na siya. O, ilagay naman natin sa kabila. Pababalikin natin. Yan. Yan, kita nyo yung kadena, yun o. Yung chain. Yan. 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 Ayan, hindi naman po ako welder, hindi naman po karpentero. Siyempre, napag-aaralan naman yung mga ganyan. Kailangan nga lang nito, may gamit ka kahit papano para hindi ka mahirapan. Yun. Yun, doon tatama yun sa limit switch. Yun. Yan, tatama yan doon. Lalagatik yan. Yun. Huminto siya. Yan yung ginawa ko bago ko sinalpak dito sa box. Para syempre at least yung yung tested na. Kinalibrate ko na rin siya. Okay na, itlog na lang kulang nito. Tsaka pintura. Bala ko pinturahan. So ibalik natin guys. Halimbawa, ganyan. Magsasalan tayo ng itlog. Syempre kailangan nakapantay. Kaya kailangan may manual mode talaga. Mas maganda pa rin may manual mode. Ayan. Kapag nagpantay na siya, yung switch dito, nyo lang. Ayan. Ayan, malapit na magpantay. Ayan, pantay na. Ayan. 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 Ayan, ayos naman yung nagawa ko kahit papaano sa bilang baguhan. Makagawa naman ng ganito. Ayan, fully automatic. Kung bibili ka nito, napakamahal. Ayan, kinalibrate na natin. Ayan. Tapos kinalibrate ko rin yung sa bandang hatcher.
calibrated na yan. Yung ginamit kong pang-calibrate dyan, yung ano, yung dati naming thermometer na ginagamit sa incubator namin na semi-automatic, yung pull and push. Yan, tested yung ano na yan, yung thermometer na yan. Ito, explain natin ng konti yung loob. Yan. Ayun yung ginawa ko. O nga pala mga classmate, ang gamit ko una, ilaw. Ang problema, lalo yung hindi ko nasasabihin yung brand ng ginamit kong ilaw. Naglagay ako ng tag 50-50 watch, dalawa, yung kabilaan yun doon. Ang problema, kinakalibrate ko pa lang, napupundi na. Kaya ang ginawa ko, umorder ako sa Shopee ng ano na bulb heater o ceramic bulb. Kaya dalawa, tag 25 watts lang, mas mabilis pa uminit, mas mabilis niyang nakukuha yung init na temperatura. Yung ginawa ko, yan, meron dong fan na 220 volts, dalawang heater, mas maganda. Pero kala ko lagyan to ng ilaw para kahit paano, pag gusto mong sumilip, may ilaw ka. Pero kahit wala naman siguro, pwede rin kasi yung cellphone natin may mga flashlight naman. Tapos, naglagay pa ako ng isang fan dito para bumaba yung init. Pero hindi nakarekta sa itlog. Bumabangga siya dito sa salamin, sa pinto ng salamin pag sinasara. Ayan. Kasi napansin ko, pag-aasahan ko lang yung isang ano na yon, yung isang fan na yon, napakabagal yung bumaba ng init. Ito guys, ito mga classmate, yung gamit natin sa timer. Sa timer natin. Ayan. Yung relay natin nandito sa loob. Dito ko nilagay yung timer kasi syempre minsan, baka may mga bata, magalaw-galaw, mas maigi na nandito sa loob. Ayun lang para sa akin ha. Ayan. Ito naman yung ano natin. Yung gamit nating motor. 60 KTYC. Tapos chain type. Ayan. Ang ginawa ko dito mga classmate, no, para hindi ako mahirapan. Sinet up ko muna tong ano. Sinet up ko muna yung itong setter. Sinet up ko muna kasama ng motor. Wineldingan ko ng frame niya. At saka ako sinalpak dito sa ano para hindi ako mahirapan kasi diniskartehan ko lang para kahit paano hindi ako mahirapan. Ang medyo kulang lang na nagawa ko, medyo ano, yung medyo maiksi yung distansya nitong dalawang setter. Pero okay naman, kaya naman dukutin. Tapos yung sa hatcher ko naman medyo napasobra. Ayan. Nandito yung ano niya, yung limit switch. Ayan. Tapos nandito yung mga wiring niya sa taas. So, ayan na guys, ayan na yung ano natin, yung incubator natin. Na pinturahan na natin ng ano. Sakto may pintura dito na epoxy. Galing sa sa bayaw ko. Ayan, ginamit ko na. Medyo maganda-ganda na siya tingnan. Ayan, update tayo sa mga papisa. Ayan mga classmate natin. Ayan yung mga yung mga pisa sa natin sa incubator natin. Ayan, pisa na lahat 'yan sa incubator na ginawa natin na yun nga budget meal lang. Kayo kaya nyo rin gumawa niyan. Masasabi ko yung incubator na nagawa ko masasabi ko 90% yung pinipisa niya. Kasi halos lahat na pipisa niya basta may similya. Ayun, salamat.